Bago po tayo magsimula, salamat po sa pangalawang miyembro natin na si Lodi Soul Eater, ang pogi-pogi mo. At heto naman po ang 5 naunang nag-comment na si Lodi Christian Lloyd Tina Flor, Lodi Macagago, Lodi Supernova Spartuza, Lodi Romuel de Guia, Lodi Deaveni Reyovoca, Lodi Ronnie Barola. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-114 na kabanata sa pagpapatuloy. Ayon sa kwento, sa pagkamatay ng lahat ng dati niyang kasama, napilitan si Madong Nojay na lumaban mag-isa. Hinaharap niya mag-isa ang Heavenly Martial Sect at nangangakong hindi na muling gagawa ng mga kasama. Isinugal niya ang kanyang buhay habang tinitiis ang matinding pag-iisa. At sinabi niya habang nakatingin sa unahan na kayong mga Heavenly Martial Sect na mga walang hiya. Tiyak na wawasakin kita gamit ang sarili kong mga kamay. At pagkatapos ay nagulat siya nang may mapansin siya sa kanyang unahan. At ang nakahuli sa kanyang mga paningin na isang taong nakikipagpalitan ng atake sa mga Heavenly Martial Sect mag-isa. Na ito ay ang lolo ng ating bida na si Palm Emperor na si Baek Sangwon. At palagi siyang lumalaban mag-isa, hinahabol ang Heavenly Martial Sect. At nang makita iyon ni Madong Nojay, naalala niya ang sarili niya. Makikita ang dalawa at sinabi pa sa kwento na kahit na ipinangako niya sa sarili na hindi na muling gagawa ng mga kasama, nag-aalala siya para sa Palm Emperor na humarap mag-isa sa Heavenly Martial Sect tulad niya. Makikita ang tumutulong dugo sa lupa. Nagaling kay Palm Emperor habang sinasabi ng mga Heavenly Martial Sect na walang hiya. Hindi ko kayo susukuan. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang muka na tiyak na wawasakin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Sinundan ni Madong Nojay ng palihim si Palm Emperor habang ito ay sugatan saan man ito pumunta. At napasabi ito sa kanyang sarili na ang batang iyon. Kahit na mas mahina siya kaysa sa akin, kasing tibay naman ng akin ang kanyang kalooban. Dagdag pa sa kwento habang nasa bubong ito na pinapanood si Palm Emperor na kahit pagkatapos noon, wala nang ibang pagpipilian si Madong Nojay kundi bantayan ang Palm Emperor. At nakangiti ito na dagdag pa sa kwento. Na dahil pareho silang gumamit ng parehong paraan ng pagsubaybay, madalas silang magkita kahit hindi nila sinasadya. At napasabi pa ito na nag-enjoy na naman. Siya ngayon, ano? Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip habang iminulat ang kanyang mata na para sa akin ang taong iyon na magkita ng ganito kadalas, tadhana ba ito? Nagpalabas ng enerhiya mula sa kanyang kamay si Madong Nojay at sinabi sa kanyang isip na sa ganitong kaso. Babantayan pa kita ng kaunti. Habang kaya ko pa. Natumama ito sa katawan ni Palm Emperor na hindi napapansin habang abala sa kanyang pakikipaglaban sa mga taga-Heavenly Martial Sect. Makikita ang langit na lumipas ang mga ilang araw. Na sinabi pa sa kwento, habang makikita si Palm Emperor at si Madong Nojay na mula noon, pagkatapos tiyakin na hindi mapapansin ng Palm Emperor na sinusubaybayan siya, palihim na binantayan ni Madong Nojay ito. At laging handang tumulong anumang oras. Dagdag pa sa kwento na umaasa siya na ang Palm Emperor, na inaalala niya nang hindi niya namamalayan, ay magpapatuloy sa buhay hanggat maaari nang hindi namamatay. Sinabi pa sa kwento na makikita ito kung saan si Sihion at ang ating bida at si Palm Emperor ay pumasok noon na ngunit isang araw. Nalaman niya na nasa bingit ng kamatayan ang Palm Emperor sa Heavenly Demonic Tomb. At napapikit si Madong Nojay nang may mapansin siya. At habang nasa eri sinabi niya sa kanyang isip na ang ki na itinanim ko sa kanya ay malapit ng maglaho. Dagdag pa niya na mamamatay na siya. Nagmadali siyang pumunta kung nasaan si Madong Nojay habang sinasabi pa niya sa kanyang isip na hindi ko maaaring hayaan mangyari iyon. At matapos niyang makuha sa Heavenly Demonic Tomb, dinala niya ito sa kuweba kasama ang babae na nagbabantay sa kanya. Dagdag pa sa kwento na sa huling sandali, bago humugot ng huling hininga ang Palm Emperor, bahagyang nailigtas siya ni Madong Nojay. At gamit ang lahat ng impormasyong alam niya, pinagsikapan niyang ibalik ang lakas ng Palm Emperor. Habang makikitang nahihirapan si Madong Nojay, sinabi pa sa kwento na ginamit pa niya ang isang paraan ng pagbuhay na nangangailangan ng pagbabahagi ng kanyang lakas ng buhay. Makikita si Baek Sangwon na sinabi pa sa kwento na sa gayon, napigilan ang kamatayan ng Palm Emperor. Habang nakabenda at nakasabit si Palm Emperor nakatingin sa kanya, si Madong Nojay sinasabi na maaaring masakit para sa iyo na ibinalik kita sa buhay. Dagdag pa nito habang nakangiti na pero
Hinding-hindi ko pagsisisihan ang aking desisyon. Makikita si Palm Emperor na ang buong katawan ay nakabenda na sinabi pa sa kanya ni Madong Nojay na kaya naman umaasa ako na mamumuhay ka rin ng panibagong buhay na walang pagsisisi. Balik sa kasalukuyan. Tinamaan ng enerhiya sa muka ang isa sa three-blood demon na si Ice Wind Demon. At pagkatapos bumagsak ito sa lupa habang ang kislap ng enerhiya ay makikita sa hangin at ang nagtalsikang dugo mula dito. Na pinagmamasdan ni Palm Emperor. Nakangiti siya at sinabi na Madong Nojay. At tinignan niya ang kanyang kamay habang nakangiti at sinabi sa isip na dahil sa iyong tulong, hindi lang ako nakaligtas sa kamatayan ng aking buhay. At naging mas malakas pa ako. Dagdag pa niya na makikita sa kanyang isipan na si Madong Nojay na ang pabor na ito. Babayaran ko sa pamamagitan ng ganap na pagwasak sa Heavenly Martial Sect. Sinabi pa ni Palm Emperor habang lumiliwanag ang mga mata na ngayon. Gawin natin ito ulit. Humanda na kayo mga walang hiyang taga-Heavenly Martial Sect, mga hayop kayo. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Blood Cloud Emperor na sa hindi malamang dahilan bigla na lang siyang nilamig. At sinabi niya sa kanyang sarili na nakatingin sa kanyang gilid na buwisit. Ano daw itong kakaibang nararamdaman niya at bakit daw siya ay bigla na lang nilamig? Habang ang ating bida ay nasa likod niya na nakatingin sa kanya na nakasimangot. At dito na po nagtatapos ang ika-214 na kabanata. Ika-215 kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi ng ating bida habang makikita ang kalangitang ito na Bloody Cloud Emperor. Gaano pa daw ba kalayo ang kailangan nilang marating? Dahil hanggang ngayon ay hindi pa daw nila ito matagpuan. Nagpalingalinga si Blood Cloud Emperor at sinabi sa kanyang sarili na buwisit. Hindi rin daw dito iyon. Naiinis na ang ating bida sa kanya habang nakatingin at sinabi sa kanyang isip na ang bastardong ito. Malinaw na siya ay naliligaw. At pagkatapos tiningnan siya ng ating bida ng masama at sinabi na hoy. Kung bugbugin ko na lang muna ikaw. Napalingon sa kanya si Blood Cloud Emperor at naiinis na sinabi sa kanya na sandali lamang daw. Masyado daw naman siyang mainipin. At pagkatapos humarap sa kanya at sinabi na wala rin akong magawa. Naguguluhan ako dahil hindi ako nakapag-absorb ng dugo. Huminga ng malalim ang tingbida at pumikit na sinabi sa kanya na okay, ganun daw ba? Kaya maghintay ka lang. At paparating na ang biktima mo. Na nagulat sa kanyang narinig si Blood Cloud Emperor at napasabi na lang na ano. Ano daw ang pinagsasabi niya na biktima ko? Habang nagtatalo ang dalawa, nakita nila ang isang grupo na tumatakbo papunta sa kanila mula sa kabilang daan ng bundok. At nagulat si Blood Cloud Emperor at napasabi na ano. Ang mga hayop na yon. Ang mga nanggaling sa kabilang daan ay mukhang kahanga-hanga. At lahat sila ay mga transcendent na eksperto o higit pa. At ilang sandali pa ay nakita ni Chionyu ang binata sa unahan na si Wumuon at sumigaw. Nahayop ka! Song Wumun! Dagdag pa niya na tama nga ang kasabihan. Palagi mong makakasalubong ang pinakamasahol mong kaaway sa oras na hindi mo inaasahan. Ang lalaki ay si Chionyu, ang anak ng Martial Heaven God at ng Martial Heaven Emperor. Siya rin ang taong nakatagpo ni Wumuon sa harap ng Heavenly Demon Tomb noon. Habang nakatingin si Blood Cloud Emperor sa kanila, sinabi na kaaway. Sino ba yang hinayupak na yan para tawagin kang kaaway niya? At nagtatakang sinabi ng ating bida na kaaway niya ako. Kahit isang beses lang kaming nagkita. Ngumiti ng maliwanag si Wumuon nang makita siya, ang Silver Martial Squadron na nagbabantay sa kanya. Sa mga pangyayari ng kanilang pagkikita, alam na niya ngayon na ang binata na ito ay isang mahalagang tao sa Heavenly Martial Sect, sa madaling salita, isang tao na may impormasyon na kailangan niya. Binunot ni Chionyu ang kanyang espada, at sumigaw na dapat pinatay na kita noon pa. Hinayaan kitang mabuhay dahil mukhang nakakatuwa ka, at naisip ko na baka maging karibal kita sa hinaharap. Paano mo ako nagawang ganito? Dagdag pa niya na paano mo nagawang saktan ang aking ina. Napaisip ang ating bida at sinabi sa kanyang sarili na ganoon pala. Anak ka pala niya, ano? Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na ngayon na nakikita ko, talagang may katulad siyang enerhiya sa Heavenly Martial Emperor. At sinabi ng ating bida sa kanya na talagang marunong kang kamuhian ang iba dahil sa sarili mong kawalan ng kapangyarihan.
Kung tunay mong kinahabagan ang iyong ina, dapat sinubukan mong baguhin ang Heavenly Martial Sect gamit ang iyong sariling mga kamay at subukang ibalik siya sa kanyang orihinal na kalagayan. Tumingin sa kanya ng seryoso ang ating bida at sinabi pa niya na gayunpaman, hindi mo kaya. Bukod dito, ang isang tulad mo ay walang karapatang maawa sa sinuman. Hinampas ng malakas ang kanyang espada sa ating bida habang sinasabi niya na tumahimik ka. Song Woo-moon. Hinarang naman ito ng ating bida gamit lamang ang isang kamay hawak ang espada niyang dark sword. At pagkatapos tiningnan niya ito at sinabi na kahit ang konsepto na naawa ka sa sinuman ay isang pagtataksil at insulto sa napakaraming inosenteng tao na pinatay ninyong mga hayop. Nagpapanggap kang biktima, isang demonyo na tulad mo. Seryoso ka ba? Tumigil ka sa pagsasabi ng mga nakakainip na kalokohan. Anuman ang dahilan o motibo, anuman ang kakaibang kapalaran na ibinigay sa iyo sa huli. Ginawa mo ang lahat ng iyong masasamang gawain gamit ang iyong sariling mga kamay at kusang loob. Sinabi sa kanya ni Chunyurin na walang hiya ka. Sinabi ng ating bida sa kanya na sawang-sawa na ako sa inyo na nagpapanggap na mga biktima. Ang mga hayop na tulad nyo ay mahahati lamang sa mas masama at hindi gaanong masamang mga salarin. Hindi na kayang pakinggan ni Chunyurin ang mga salita ni Woo-moon. Hindi niya kailangang makinig. Ngayong nakatayo siya sa harap ng kanyang kaaway, kailangan niya itong patayin. At sinigaw sa mga kasamahan na patayin ang walang hiyang iyan. Ang Silver Martial Battalion, na binubuo ng 2 Absolute Masters at halos 100 Transcendent Experts, ay sumugod kay Woo-moon na may momentum ng isang bagyo. Ang batalyong ito lamang ay sapat na malakas upang makipagkumpetensya sa Allied Forces. Na mabilis lamang na iniiwasan ng ating bida ang mga pag-atake ng mga ito. Mabilis na gumagalaw ang ating bida at sinabi mo kanina na itinuring mo akong karapat-dapat na karibal. Dagdag pa niya ng ngunit patawad. Hinawakan niya ito sa ulo at sinabi pa ng ating bida na mayroong napakalaking agwat daw sila. Sa pagitan nilang dalawa, na tinitigan ng ating bida ito ng seryoso. Pilit na lumilingon si Chunyurin ngunit hindi niya magawa at napasabi na ang buwisit na ito. Dagdag pa niya sa kanyang isip na dahil sa kanya, hindi ako makagalaw. Hindi ko maaaring manatili ng ganito. Sumugod ang mga tauhan ni Chunyurin kay Woo-moon mula sa likuran. Habang sinisigaw na ang hambog na ito. Paano mong nagawang hawakan ang batang pinuno? At nagulat ang mga ito nang biglang hinarang sila ni Blood Cloud Emperor na naglabas ng kanyang enerhiya. At sinabi niya habang nakangiti na Song Woo-moon. Pwede kong gawin ang kahit ano sa mga ito, hindi ba? Makikita ang muka ng ating bida at sinabi na oo. Hindi ako magsasalita tungkol sa pagsipsip mo ng dugo ng mga hinayupak na to, gawin mo ang gusto mo. Agad kumislap ang kabaliwan sa mga mata ng Blood Cloud Emperor. At sa sandaling itinaas niya ang kanyang enerhiya, isang domain ang nabuo sa paligid niya. Lahat ng mga transcendent, patay o buhay, ay nahulog sa loob ng domain ng Blood Cloud Emperor. Ang kanilang dugo ay agad na sinipsip patungo sa katawan ng Blood Cloud Emperor. Na napasigaw ang mga ito. Na makikita ang muka ni Blood Cloud Emperor habang masayang sinisipsip ang mga dugo nito. Hawak ang ulo ni Chunyurin ng ating bida sinabi sa kanya nito na buwisit ka, pakawalan mo ako. Dagdag pa niya na papatayin ko kayong lahat. Sinabi ng ating bida sa kanya habang inilabas ang kanyang espada na sinabi ko na sa iyo. May napakalaking agwat sa pagitan natin na hindi mo kailanman malalampasan. At pagkatapos naputol ang 2 kamay ni Chunyurin na ikinagulat niya. Makikita ang muka nito na napasigaw ng sakit at napasabi sa kanyang isip na panaginip lang ito. Isang panaginip na hindi ko magawang magising. Dagdag pa nito habang makikita ang mata na hinding-hindi ako mamamatay sa kamay ng mga basurang ito. At pagkatapos sinigaw niya na papatayin kita. Tiningnan siya ng ating bida at sinabi na mas makapangyarihan ba ang iyong dugo? Blood Cloud Emperor, higupin mo rin ang kanyang dugo. Ngumiti ito at tumingin kay Chunyurin habang nagpupunas ng kanyang bibig at sinabi na ganun ba? Maraming salamat. Habang sinisipsip niya ang dugo nito, sinasabi na kung mas malakas ang tao, mas maganda ang epekto. Na makikita ang muka ni Chunyurin na naglalabasan ang dugo mula sa kanyang bibig at mata habang dumadaing ng sakit. Sinabi pa ni Blood Cloud Emperor sa kanyang isip habang makikita ang mata nito na si Song Woo-moon. Nagbago siya at naging ganap na halimaw.
At pagkatapos mahigop ang lahat sinabi ng ating bida kay Blood Cloud Emperor na bumalik na ba ang mga alaala mo. Ngumiti ito habang puno ng dugo ang kanyang bibig na oho. Sa tingin ko. At pagkatapos tinadyakan na nila ang lupa. Na sinabi ng ating bida habang nasa ere. Sila na kung gayon, tara na. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang katotohanan na nag-cruise ang landas namin ng anak ng Heavenly Martial Emperor ay nangangahulugang nasa tamang direksyon kami. Mula sa puntong iyon, naging mas maayos ang lahat. Hindi lang dahil nagkaroon ng mas maraming palatandaan si Wumuon upang sundan, kundi dahil din sa unti-unting paggaling ng Blood Cloud Emperor at paglilinaw ng kanyang mga alaala habang papalapit sila sa base ng Heavenly Martial Sect. Dagdag pa niya habang makikita ito na kung gagamitin ko ang mga bakas na iniwan ng mga walang hiyang iyon at ang mga alaala ng emperador ng dugong ulap, dapat ko itong matagpuan. At pagkatapos sinabi ni Blood Cloud Emperor na bueno. 40 taon na ang lumipas. Paano kung patay na ang kapatid ko? Bagaman para bang tinatanong niya si Wumuon, alam na rin ng Blood Cloud Devil Emperor ang sagot. At hindi siya sinagot ni Wumuon. Hanggat maaari, gusto niyang panatilihin ang kanyang distansya sa kanya. Ngunit si Blood Cloud Emperor ay patuloy pa ring nagsalita, tila ba kinakausap lang ang kanyang sarili. At sinabi pa niya na nang mapuksa ang aming pamilya, ipinagbili ako sa isang mangangalakal ng alipin. Doon ko nakita ang kapatid ko. Tumingin ang ating bida sa kanya, at sinabi sa kanyang isip na kaya pala hindi niya tunay na kapatid. Sinabi pa ni Blood Cloud Emperor na ang aking nakababatang kapatid na si Cho ay anak ng isang mahirap na pamilya ng magsasaka. Ipinagbili siya sa isang negosyante ng alipin noong mahina ang ani. Dagdag pa niya na ang batang iyon ay tunay na may busilak na puso. Kahit iniiwasan ako ng lahat dahil ako ay isang traidor, siya ang unang lumapit sa akin at mainit akong kinausap. At pagkatapos makikita ang bibig nito na napangiti at napasabi na Choa. Dagdag pa niya na anong ligaya ko kung makita kitang muli. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita kay Blood Cloud Emperor at sinabi niya sa kanyang isip na ito ang unang pagkakataon. Dagdag pa niya. Habang makikita si Blood Cloud Emperor na kahit daw pala ang isang masamang tulad niya ay kayang ngumiti ng parang anghel. At napasimangot siya at sinabi sa isip na ngunit hindi ko hahayaang mag-alinlangan ako. Dagdag pa niya na kahit ngayon, ang Blood Cloud Emperor ay nananatiling masama at hindi dapat patawarin. At dito na po nagtatapos ang ika-215 kabanata.